nangyayari. Ayan. Baliktad pa. Hala, umusok. Yari. Sira pa. Ay! Ngayon, magbibuild ako ng battery ng e-bike. Gamit ko ay itong 32700 LiPo4. Magko-convert na ako galing sa lead acid papuntang LiPo4 kasi mas mahaba yung lifespan ng battery to. Medyo mahal nga lang, pero in the long run makakamura ka. Yung ipaparallel ko pala muna to. Itatap balance ko muna, self balancing, mga 3 days to 4 days ganyan. Tapos nga pala, ito ay 80 pieces ng LiPo4 32700. Tapos ipapara ko siya, i-series ko sa para maging 48 volts. Labas niya ay 30 Ah. Pamalit ko sa battery ng e-bike. Ang kagandahan kasi nito, pag ito na ang gamit mo, mahaba yung lifespan. Kumbaga tatagal siya ng 5 years to 10 years. Depende sa paggamit mo. Kung maalaga ka, pwedeng umabot ng 10 years. Kasi kung ikukumpara mo sa lead acid, ang lead acid ay ngayon nasa 2 years lang matagal niya. Kaya palit ka lang palit. Kaya pag susumahin mo in the long run, mas makakamura ka. Halos doble ang presyo nito kung ikukumpara sa lead acid. Kasi meron po itong mga aparatos tulad ng BMS at saka active balancer, kaya medyo nagiging mahal siya lalo. Yung mga yon, pang protection naman yun, tsaka pampahaba rin ng buhay ng battery. Kaya kung ito ang gagamitin mo, ayun, mas matagal mo siyang magagamit kumpara sa lead acid. I-check muna natin yung voltahe niya. Yan, para magpantay-pantay sila ng voltahe. Yan, 3.2 para lahat sila balance lahat ng voltahe nila pare-parehas. Kailangan ko itong iwan ng 3, basta mga 3 to 4 days ganyan, hanggang sa magpantay-pantay na lahat. Ito nga pala naubusan ako nung nung tabing wire, kaya yung sa likod wire na lang nilagay ko. Gawa na lang ng paraan. Yan. At saka iiwan ko to. Tapos susunod magbabaklas tayo at i-series na natin siya. Okay. So ayun, after 5 days nabaklas ko na siya. Inabot ako ng 5 days kasi medyo busy. Kaya pagkabaklas ko niyan, i-arrange ko rin ulit siya. Kaya lang, paano na siya? Pa-series na siya. Ka-alternate na siya. Negative, positive, negative, positive, negative, positive. Ganun ang gagawin ko. Ngayon, maggugupit muna ako ng mga tabing wire para diretso kabit na lang mamaya. Dire-diretso na.
Ayun dito, natapos ko na siya, naka series connection na yan. Ito yung negative, yan. Yung kabilang dulo ay positive. Pa-S yan para yung zigzag mula dito sa likod papunta naman sa harap, papunta sa likod, ganyan hanggang sa makarating dun sa kumbaga para siyang naka S, tapos hindi para siyang naka zigzag yung connection niya. Yan, naikabit ko na rin pati yung wire ng BMS tsaka ng active balancer. Tigit-tigis lang nakalagay ng wire yan kasi magkasama na yon sa bandang dulo, maghihiwalay yung dalawa para sa BMS at active balancer. Ito yung negative yan, ganyan. Tapos yan, diretso, liliko, ganyan ang connection yan para siyang zigzag. Ayan, hanggang sa makarating dun sa dulo, yun ang yung pinaka positive nya. Yun, naka 5 parallel siya, 16 series. Kumbaga yung series ay yung zigzag, yung parallel naman ayun yung kung ilang piraso yung magkakasama na parehas naka-parallel. Ayan, ito yung wire ng BMS at ng active balancer. Nakadalawa na yan kaya hindi na ako mahihirapan magkabit ulit ng para sa active balancer kasi iisa na siya. Oo nga pala, yung video to, yung kinuha ko tong video to 1 year na, December ko pa to siya binubuo last year, 2023. Ngayon 2024 na, December na rin. Medyo tinamad lang ako mag-edit kaya ngayon ko lang siya na-edit, hindi ko siya ipopost 1 year para ngayon pala naka 1 year na yung battery gamit ko sa e-bike. Magagawa din ako ng review kung okay pa ba i-maintenance natin. At ngayon dito, patapos na nga itong ginagawa ko, maya maya ay itetest na natin siya, isasalpot natin siya sa e-bike. Ngayon ito, the moment of truth, itetesting natin siya sa e-bike. Ayun, yung dalawang yon, yung lead acid ay yung papalitan ko. Ayan, tatanggalin itong wire tapos isasalpak ko yun sa lithium na battery ng bagong gawa natin, first build. Ito ang mangyayari. Ayan, baliktad pa. Hala, umusok. Yari, sira pa. Ay! Ayun, katatapos ko lang. Kinabahan ako kanina. Akala ko sira na yung e-bike. Buti lang naayos ko pa. Baliktad pala yung pagkabit ko ng wire, yung dyan sa saksakan, yung negative tsaka positive nagkabaliktad. Kaya ayun, pag salpak ko umusok. Akala ko nga sira yung controller, buti na lang hindi. Magpagastos pa sana ako. Wire lang nasunog, kumbaga dinugtong ko lang, nagyang electrical tape, yun, ginabi na ako.
tinrace ko pa kung saan yung sunog. Ngayon, testing ko to. Yan, sasalpa ko yung tinanggal ko na yung battery, yung lead acid. Ito, sasalpa ko na yung LiPo4. Yan. Ayun, okay naman. Okay na siya. Ayun. Naka salpak na yung sa LiPo4, hindi na dun sa lead acid. Yan, testing natin. Yung lakas ng voltahe 52.2. yan, papandrin natin. Yan, signal, try natin mga ano. Okay naman, goods, pati ilaw. Ayun, try natin pandarin. Yan, ginabi na ako eh. Yan. Okay naman, smooth. Ayos. Opya. Okay. Yan, dire-diretso tayo. Okay, goods. Bukas pa ito testing pag malayuan. Yan, okay na siya. Goods tayo. Successful. Nagkaroon ng konting aberya pero successful naman yung unang build ng LiPo4.